Ipapatupad na nga sa Maynila ang lingguhang declogging at clean-up drive upang masolusyonan ang mga problema sa mga baradong kanal at basura sa lungsod. Ayon kay Moreno, layunin anya nitong pabilisin ang paghupa ng baha ngayong tag-ulan bilang solusyon sa matagal ng suliranin sa pagbaha. Pinirmahan na ng alkalde ang Executive Order No. 3 na nag-uutos sa 46 na barangay na linisin ang mga estero at drainage systems. Umaasa naman ang mga residente na masaayos ang sitwasyon at mababawasan ang pagbaha sa kanilang mga lugar sa pamamagitan ng palagiang paglilinis. Samantala naman, napirmahan na ni Mayor Isko Moreno ang batas na nagpapatupad ng dagdag na allowance para sa mga estudyante at piling mamamayang lokal ng residente ng Maynila. Dahil dyan, ay makakatanggap na ang mga grade 12 student ng 500 pesos monthly allowance na maaaring makatulong sa mga gastusin sa kanilang mga pag-aaral. Tatanggap rin ng allowance ang mga senior citizen, solo parents at mga PWDs. Malaking tulong anya ito para sa kanilang mga maintenance o anumang pinaglalaanan. 1 bilyong piso ang ilalaan ng Manila government para sa mga programang ito. Dagdag pa dyan, ay nakipag-partner na din niya ang gobyerno ng Maynila sa mga fast food chains kung saan pwedeng makapagtrabaho ang mga PWDs at mga senior citizens. Narito panoorin pa natin ang buong video. Pagtungtong niya, 12:01. Siya po ay kagad nang nagtrabaho, nag-live at pinresinta niya at sinabi niya yung mga plano niya. At ang pinaka hinaing talaga ng mga taga Maynila na sa tingin ko, isa sa mga nagpatalo kay Lacuna ito. No. Alam mo, ang ano talaga, no? Ang mundo, ano rin, no? Sabi nga nila, ang mundo nakakatawa. Bakit? Kasi si Lacuna po, isa hong doktor. Yung asawa rin niyang alam ko, doktor din eh. Kaya nga nag-head ata ng something department dyan sa Maynila. So ibig sabihin mga kababayan, talaga nga namang supposedly bilang doktor, number 1 yung kalinisan. Kaya nga kita mo yung mga costume. Uniforme ng mga doktor, di ba, puti, all white. Kasi nga, nagsisimbolo sila ng kalinisan, nagsisimbolo sila ng maayos na health, di ba? Pero anong nangyari? Tila walang nangyari. At yun pa mismo ang tila nagpabagsak dito kay Hani Lacuna. Kasi ang lagi nilang panira, propaganda labang kay Yorme ay yung utang. Tama, mali? O kahit nga yung isa pang piling rockstar eh. Yan din ang yan din ang bukang bibig eh. Utang, benta, ganyan. Pero ngayon, ito nalalaman natin ng katotohanan. Na sila pala naman ang may utang. Mga utang na yan, no? Mantakin mo, kaya naman pala puno ng basura sa karsada kasi wala nang nagpipick up dahil nga sa sobrang laki ng utang. No? Kaya nga ngayon, nagdeklara na ng pandemya. Hindi naman pandemya, banat ba? Ikaw naman banat ba yun? Hindi, nagdeklara na ng matinding state of health, ano ba yun? Emergency ba yun? Okay, panoorin muna natin kung ano yung balita. To office na si Isko Moreno sa Maynila at ang una niyang puntirya, basura. Nabisto kasi ang halos 1 billion pesos na utang ng dating LGU sa mga garbage collector. Grabe, no? Grabe yan, no? Dapat may kanta dyan eh. Basura mo, itapon mo sa kiki. sorry naman. Kasi yung mga kanta-kanta nung high school namin eh. Ito rin, nadadala ko ngayon. Narito ang agenda report ni Joash Marimban. We will not stop until it's clean. Yun, palakpakan. Trabaho kagad. Kanina lang yan. Simula ng kanyang termino. Diba yan na kaagad ang bunga niya? Umupo bilang comeback mayor ng Maynila, si Isko Moreno Dumagoso. Ang Naku, first grabe. sa kanyang agenda, paglinis ng lungsod. Naku po. It's terrible. It's everywhere. In the Esquinita, sa kanto, sa avenida, sa boulevard, sa highway. It's everywhere. Itong masakit. In fact, kausap ko rin si engineer kanina, yung nagbaha last week, Naku. o yung basura natin nasa Imbornal lahat. Naku po, patay kang bata ka. Baka mamaya magpuntaan sa Imbornal yung mga... Hindi, kasi uso-uso ngayon yan eh. Makakatanggap ka ng magkano ba yun? 80,000. Magkano ba yun? 80,000 ba yun? Yung babae lumabas sa Imbornal? Ay, usong-uso yan ngayon. Paano na sila pupunta doon kung puno na ng basura? Naku po, patay tayo niyan. Wala na, hindi na makaka-epal yung DSWD secretary. Kasi puno na ng basura, wala na makakapasok ng mga
Palaboy-laboy dyan. Kayo naman, di nyo inayos yan. Ito naman si Lacuna, hindi mo malang inayos yan. Paano titira dyan yung mga gustong makakuha ng pera sa DSWD? Gago! Hindi, kasi alam mo, ako, napapaisip ako eh. Napapaisip ako. Paano kung yung palaboy-laboy na yon si Boss Dada at si Jay Guevara? Paano sila magkakasya sa Imburnal, di ba? Hindi kasi sabi ni Jane, nangungutang sa akin eh. Pengin ng pera, wala na akong pera. Sabi ko sa kanya, alam mo, wala ka ng pera. Magpapayat ka. Sabi ba naman sa, anong kinaugnayan noon? Magpapayat sa walang pera. Sabi ko, magpapayat ka tapos sumiksik ka sa Imburnal. Tapos doon sa Imburnal, lumabas ka pag nandyan na yung mga vlogger. Tapos iba-vlog ka para umabot sa DSWD. Uy, bigyan natin ng pera to. Oh. Sikat tayo. Ayon kay Mayor Isko, magdedeklara siya ng isang state of health emergency bukas na bukas din. Ayun, state of health emergency, lockdown daw. Gago! Lockdown, walang pasok. Bakit? Puro basura. Hindi, alam mo, seryoso. Ako nagpapatawa lang pero napakaseryosong bagay nito. Kasi, ang baho, maniwala kayo. Ito hindi ho exaggeration kasi nagdadaan po tayo dyan eh. Madalas tayo nagpupunta dyan. Ano mo talaga, yung kahit doon sa aircon ng sasakyan, sumisiksik, umapasok yung amoy. Kasi nga, talagang yung, alam mo, yung basura, mamaya may papakita akong video isa pang news. Talagang naipon na. Wala pa yung mga basura sa karsada, wala pa yung mga nandun pa sa loob ng mga bahay nila. Nagigets nyo? Sa sobrang dami, hindi na nila mailabas lahat kasi nga sobrang dami. Ganun kadiri. Isipin nyo, sobrang tagal na sa loob ng bahay nila yun. Ako nga alam mo yun, kunwari kumain ka, di ba? Itatapon mo sa basura. Gusto ko kagad alisin kasi nangangamoy di ba? Mangangamoy ka agad yun. How much more ito mga kababayan? Sobrang tagal na sa loob ng bahay nila. Kaya no wonder magkakasakit talaga tao niyan. Hindi lang sa asthma ka diyan, sa baga mo diyan. 'Di ba kung ano-anong virus ang ano mo diyan kaya may mga kati-kati, 'di ba? Daming tawag dito. Yung mga hindi pigsa tawag diyan yung mga sa galis. Yan, daming mga ganyan kasi nga po syempre, saan mo ilalagay yung mga basura na yan, no? Yung mga daga, sasaksak dyan, no? Kaganon yung mga daga, di ba? Tapos, saan sila pupunta? Pagka natutulog ka, doon na sila sa paa mo. O kaya sa mga gamit mo. So, yung halo-halo na, ika nga. Halo-halo na yung kadiri na ho talaga. Dahil sa umano'y malalang problema sa mga nagkalat na basura, ang kanyang itinuturong salarin ang kapabayaan umano ng nakaraang administrasyon. Matatandaan noong Enero, pumutok ang balita na mayroong daan-daang milyong pisong utang ang pamahalaan. O yan, 560,000, no? 61,000. Grabe, no? Ay, hindi. Hindi pala 560,000. 561 million! Gago! Isa ito sa mga nagpabagsak kay Lacuna kaya hindi binoto ng mga kaya itinapon sa basurahan yung pamahalaan ni Lacuna. Dahil nga dito, mantakin mo utang yan 561,000 tapos ibibintang na 2024 so last year lang. Tapos ibibintang nila na naman kay Yorme. Ng Maynila sa Lionel Waste Management, ang kumpanyang responsable sa pagkuha ng mga basura sa lungsod mula pa noong 1993. Natapos ang kontrata nito noong December 2024 nang hindi umano nababayaran ang utang ng Maynila. Ngayong araw, ibinunyag ni Mayor Isko na ang dalawang waste management companies na ipinalit ni Lacuna sa Lionel sumulat na rin sa kanya. Umihingi ng tulong dahil hindi rin daw sila binayaran ng... Grabe, no? So, nung hindi binayaran yung una, yung dalawa pang sumunod na pinalit doon, hindi rin binayaran. Ang galing mo, Madam Lacuna, ang galing mo. Gago! Oo, ang galing mo. Hindi, mga kababayan, talent yan talent yung ganyan, yung umutang ka, tapos hindi mo binayaran, tapos uutang ka sa iba. Tapos hindi mo na naman babayaran. Ay, talent yung ganun. Ang administrasyon. Ayon kay Mayor Isko, aabot na sa halos 1 bilyong piso yung kinakailangang bayaran ng Manila LGU patungkol sa garbage disposal and collection. Marami raw kasing mga lugar tulad dito sa may Carlos Palanca, yung tambak-tambak na yung mga nakakalat na basura dahil sa aniya ay mismanagement ng nakaraang administrasyon. Ngayong araw, nagsimula ng mangolektang muli ng mga basura ang Lionel Waste Management. Ang mga operasyon magpapatuloy mula alas 2 ng hapon hanggang gabi kahit si Mayor Isko sasama raw sa inspection mamayang 9 p.m. We Naku, will confront it today by 2 p.m. onwards.
hanggang madaling araw, hanggang We, gabi, hindi totoo ba titigil yan? ang siyudad ng Maynila We. hakutin ang basura. Totoo ba yan? Pangako ni Mayor Isko, hahabulin Woo! Totoo ba yan? Baka naman steer lang yan. nila ang lahat ng dapat na mapanagot sa anila ay mismanagement ng waste disposal ng lungsod. Magsasampa raw sila ng criminal at administrative cases. Oras na mapatunayang may naganap na korupsyon sa nakaraang administrasyon. Para sa agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel. Naku, totoo ba yan? Yorme, baka naman ini-steer mo lang kami dyan. Hindi, baka naman ini-steer mo lang kami na, hanggang gabi? Ay! Ano ba yan? Hanggang... Sandali! Hindi ka man lang nagpalit ng damit? Hindi, alam mo, si Yorme talaga, ganyan yan eh. Pag galing sa opisina niyan, dire-diretso na yan. Ito kasi si Yorme, alam mo ito di ba, nung madalas natin pang nakakasama nun, hindi ko na siya nakakasama ngayon eh. Namimiss na kita, Yorme. Hindi, biro lang. Nakasama naman natin siyang araw. Alam mo, ito si Yorme, ano ito eh, yung batang maligalig. No, ito, walang biro ito yung tao na parang hindi mapakali nang walang ginagawang trabaho. Talagang, alam mo yung mag-iikot. Ganyan yan eh, na tao. Sobrang maligalig. Parang pwede mo naman iutos yan eh. Yung ang nakaraang mayor dyan, kumukuyakoy lang eh. Sa kanyang napakagandang bahay. Ikaw, anong ginagawa mo dyan? Bakit ka nakasakarsada? Hindi, yan kita nyo naman Para ginagawa. Pagpalasakitan nyo ng natin. Naubos na, gabot ko lang ito dyan, di ba? Dahil yung truck kami nag-iikot namin yan. 24 oras yan, di ba? Kami sa umayon sa basura. Yun ang maganda dito kay Yorme, no? Marunong siya makipag-usap sa tao. No, kasi alam mo, itong problema ng basura sa Maynila, mahirap po yan. Honestly, hindi mo yan magagawa ng isang araw, 2 araw, 3 araw, continuous yan. At higit sa lahat, kailangan ng kooperasyon yan. Pag hindi nag-cooperate yung mga, minsan, wag na natin atin na lang to talaga. Wag mo yung kikwento sa mga taga Maynila. Minsan talaga matigas din ang ulo ng mga taga Maynila. Ngayon walang biro, dyan sa Malate na lang grabe. Yung mga motor dyan, yung nakapark yung motor sa labas ng mga bahay nila. Hindi lang, okay lang naman naintindihan natin na kailangan talaga mag-park. Pero hindi, talagang mga 3 linya, sasakarsada na. Wala ka na madaanan. Minsan matigas lang talaga ulo. So, para ma-handle mo yan, di mo naman pwedeng wasakin, sunugin yung mga motor, di ba? Yung kailangan mong bilang mayor, bilang ama ng Maynila, yung respeto di ba? So, kung may respeto sila doon sa mayor at kung paano pakikiusapan ng mayor yung mga tao. This time, kinakausap niya ata yung mga nangangalakal na wala namang problema. Kasi isang problema din yan, di ba? Yung mga nangangalakal, minsan talagang pag inano nila yung basura, talagang watak-watak. So, kinakausap niya para ayusin yung mga dapat ayusin. At makikita mong yung mga tao, hindi sila yung tipong pasaway naman. They would cooperate. Kailangan lang yung bang tamang pagnenegosasyon mula sa kanilang tatay, mula sa kanilang mayor para sumunod. Kasi ganyan yan dapat kooperasyon mismo ng mga mamamayan. Hindi pa pwedeng puro ka lang utos, puro ka lang papadalain mo lang yung mga tao mong wild. May mga ganun yung mga pasensya na minsan yung mga ibang implementor talagang grabe rin inuutos lang. Ito, meron talagang makikita nila, concern sa amin yung mayor namin. Diba? Alagaan natin tong lugar natin kasi concern yung mayor sa atin di ba? So, tulungan tayo. Diba? Ito, tuloy natin. Ilang pakiusap ko, nandiyan na yan. Sa inyo, hindi nyo na. Nakita ko na ito sa kanto. Mabala. Galing mo, Yorme! Isang buwan problema nangyari sa araw lang. Isang araw lang mantakin mo. Madali naman pala hindi kasi madali naman talaga kung mapapakiusapan mo yung mga tao din tumulong. Yan ang nagagawa ni Yorme. Okay lang sila nasa sakyan ng basura nila. Pero wala naglalatag. Make sure na ay nakapagsasabi na ito. Pwede po yung basura sa baba. Pero walang
O, di ba? Ang ganda nun. O, pwede naman nilang anuhin. Basta wag lang ilalatag sa para hindi nga naman magkakalat. O, so napakiusapan nila. O, tapos ito naman, yung pulis naman. O, pagka ginawa, hindi sila sumunod, pinapaliwanag niya, okay lang. Pero pagka hindi naman, pag nilatag nila dyan, kastiguhin nyo na. Ito pa. O, ito naman, Hindi, baka sabihin nyo kasi sinasabi ng iba, di naman totoo, nagtatrabaho si Yorme. Ito yung kagabi, yung pagkatas niya mag-announce ng tanghali, nung gabi. Sigurado, inggit na inggit yung mga ibang dyan. Politiko, sabi. Hirap na hirap kami mag-pakyut. Hirap na hirap kami mag-video, walang nasunod sa amin. Hindi kasi ito as of now, nung dinownload natin ito, 1.7 million views na kagad, ayun ako. Ayan. Ayan na, naglilinis na kagad siya, Alam mo, yun nga hindi ko maintindihan, no? Hindi, kasi alam mo, tinext ko si Yorme kanina. Sabi ko, good job. Sabi ko, good job. Kapal ang mukha mo. Ko sa kanya. Tapos sabi niya, tindi ng basura. Grabe, sabi niya. Sabi ko naman sa kanya, alam mo, Yorme, hindi ko talaga maintindihan kung bakit ang simpleng bagay hindi nagawa. I mean, mahirap ba na i-maintain mo na lang yung nalinis ni Yorme noon? Nagigets nyo ba? Kasi mas mahirap yung from zero, lilinisin mo. Mahirap yun. Tandaan ninyo, nilinis ni Yorme yan nung kanyang 3 taon bilang mayor. Ngayon, malinis na yun, i-maintain mo na lang. Hindi mo pa na-maintain. Para ka pa lang si Marcos Ito si Lacuna, para pa lang si Marcos Yung inayos na ni Pangulong Duterte ng 6 na taon, yung peace and order, yung korupsyon, nabawasan na, lahat naayos na, bill, nakalatag na. I-maintain mo na lang. Hindi mo pa na-maintain. Bumalik na naman tayo doon sa narco state. Di ba? I mean, mahirap ba? Si Pangulong Duterte from zero. Ibig sabihin, di ba, mula doong yung binibenta yung droga sa karsada na, yung sa tindahan, binibenta. Tapos lahat yun, nawala. Di ba? From zero. Nung panahon ng mga dilaw, nawala yun. I-maintain mo na lang yun. Ngayon, hindi na. Alam nyo ba may online selling pa yung sa droga? Napanood ko sa isang news. Nagbebenta siya online. Mantakin mo, nagbebenta online. Mas malala pa doon sa panahon na nagsimula si Pangulong Duterte. So, anong punto ko? I-maintain na lang, hindi pa nagawa noong ngayong ni Marcos. Para pala si Lacuna ito. Ito naman si Lacuna. I-maintain mo na lang yung kalinisang ginawa ni Yorme nung panahon na mayor pa siya. Hindi mo pa na-maintain. Kailangan na naman magsimula ni Yorme ngayon na linisin yung mga ebak, mga echas, mga wewe. Ang hirap pa naman yan. Dami pa naman dyan yung pag-inabutan. Talagang umiihi kung saan-saan.